tawag dito, government ang may-ari. Ngayon, privatize. Sige nga, comment nyo nga. Sino dapat sisihin? Sino ba sino ba nagpa-privatize? Nung kay Pangulong Apo Lakayan, si Pangulong at unang-una, anong kalaman ni Marcos? Sobra-sobra ng Marcos. Sige nga. Tapos itong Meralco, gusto pa nila building permit daw, mga babayan. Di another kurakot naman. Siyempre, iniisip ng local government, ng mga mayor, iniisip niya mga pwede, no? Dagdag pondo namin yan. Diba? Dagdag kurakot na naman yan. Siyempre, inaano nila dyan, mga kababayan, bonus. Bonus ng kurakot. Samantalang ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan, samantalang ang ating mahal na Pangulo, patuloy na nagtatrabaho para sa sambayan ng Pilipino. Tapos, ang masaklap, mga kababayan, pati Meralco ini-issue sa kanya. Gaano tanga tong mga DDS na ito, di ba? Tingnan nyo nga, 1.1 million food packs, mga kababayan. Ayon sa balita. 1.1 million food packs. Ready agad. Ready agad, mga kababayan ko. Ganyan ang ating mahal na Pangulo. Wala naghintay ng ilang araw sa alagang BBM at DSWD. Yan ang tunay. Siyan tunay, mga kababayan. Diba? Kasi bakit? Alam ni Pangulo kung paano yung tamang trabaho para sa sambayan ng Pilipino. Hindi kailangan bigay ng sabaw at ng skyflakes. May pondo May pondo si Pangulo, may pondo ang Malacanang. May budget na nakalaan dyan. Samantalang ito si Sara Duterte, pukinang ina, bibigay na nga lang, sabaw pa, and it's skyflakes. Di pinagtawanan siya. Ang masaklap pa noon, pinagtatawanan din siya, kinaiinisan siya sa Sarangani. Dito sa Davao. Puta, nagbigay na, lang daw, tent. Akala raw nila ibibigay yung kagaya ng binigay ng Pangulong pabahay. DDS pa more. Ayan sabi sa balita, salamat kay Presidente Marcos Jr. 1.1 million na mga ang may nakaredy na tulong pag may sakuna. Ayan diba? Yan ang tunay. Yan ang totoong may nagagawa para sa bayan, hindi drawing. Hindi kagaya ni Sara Duterte, puta, puro lustay na nga, puro laboy pa. Ay, nako. Tapos yan lang naman po yung tinatawag nilang bangag. Yan yung bangag na tinatawag nila na alam kung paano magtrabaho. Kasi pag bangag ka, mga kababayan, kung totoo kang bangag, hindi ka makakapagtrabaho, lutang ka. Sino ba yung laging lutang? Diba? Hindi na ako magsasalita. Wala akong sinasabing vice presidente nyo. Hindi ko sinasabing si Sara Duterte yung mukhang tanga at inutil at mangmang at sa bawang utak. Hindi po. Wala po ako sinabi. 'Di ba?
Kayo na ang humusga, mga kababayan, mga kabengador, kung sino talaga ang may sayad. Kung sino ang bangag. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, eto pa, affordable socialized housing. More Filipinos family gains homes under PBBM 4PH program. Extended na naman, mga kababayan. Yan yung sinasabi natin. Oo, di ba? Ayan pakinggan natin. Ito na po kasi lahat sa babae. Opo. Mr. President. Apartment. Opo. Swimming na namin kailangan lumabas. May basketball. Ganun po. Opo. Safe po. Live meron po kawar dyan. Sobra po kaming nagpapasalamat kay Mr. President Bongbong Marcos sa pagkakaroon po ng programang babae. Yun! Sa katulad naming Maynila. Yung pangarap po namin na makatira sa bahay na maayos na ganito nga po. Ay, ito na po. Ito pa na po. Thank you po talaga, Mr. President. Diba? Yan ba yung sinasamad, walang ginagawa? O yung ano nyo, kami may karapatan kami sabihin na tamad at tanga at bobo, inutil, mangmang, no? Sintu-sinto, tarantada, baliw, bangag, sino? Yung vice presidente nyo na pagala-gala lang. Humihingi lang ng budget, wala naman nagawa. Tapos may papasok na naman na DDS diyan, galit na galit. Hindi nyo matanggap na yung vice presidente nyo mangmang talaga. Inutil talaga, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo daig pa siya ni Senator Risa. Sorry. Ayan na. Nalaglag tuloy yung salamin natin. May silaw na naman yung mga DDS sa kagwapuhan natin. Shoutout po sa inyong lahat 200 million viewers in the house. Eto, sabi ko nga sa inyo daig pa to ni Senator Risa Hontiveros. Bakit? Eto mga kababayan, alam nyo ba, tinanong si Senator Risa, di ba, sa interview. Eto ang sabi sa interview. Nakita namin yung exchange with Senator Pia sa anti-hospital detention. Totoo bang hindi mababayaran ang mga private hospital dahil sa bill nyo? Di ba nagkasagutan nung nakaraan? Ganito ang tamang pagsagot, mga kabayan. Sabihin nyo kay Sara Lustay magpaturo, kay Senator Risa matuto naman makipag-debate. Di ba? Eto nga sabi ni Senator Risa, di ba, regarding nga dun sa debate nila ni Senator Pia Cayetano na ewan ko ba saan din pinaglihe. Eto sabi niya, not true. Walang provision sa strengthen anti-hospital bill na nagsabing takbuhan ang obligasyon ng pasyente sa mga ospital. Pia. Pia, mahiya ka. Dapat marunong kang umintindi ng simpleng arithmetic, lalo na bill yung pinag-uusapan nyo. Para sa taong bayan yan. Eto pa, sabi ni Senator Risa, dun sa interview niya, kung hindi makakapagbayad ang pasyente, dapat may promissory note. Yun naman pala pero for indigent patients, hindi kailangan ng promissory note dahil dapat sagot ito ng gobyerno sa pamamagitan ng medical assistance program. MAIFIP or AICS or MAPA-AICS pa yan. Subject sa DOH at DSWD guidelines yan.
Para sa mga non-indigent, sapat ang promissory note para ma-discharge sa hospital or ng hospital. Malinaw na malinaw. Hindi ba natin ba't hindi natin maintindihan itong si Pia Cayetano, mga kababayan? Na malabo daw yung bill. Malabo daw yung pinapasang batas ni Senator Risa. Yung suggestion ni Senator Risa. At iyan nga po yung sinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Natapusin na. Diba? Dahil maraming na-hold up na ano po, na mga nasa middle class, nasa mahihirap, diba? Nasa laylayan, na-hold up ng ng mga ospital na gunggong din, no? Pera-pera rin. Kaya po dapat, mga kababayan, no? Yung mga ganitong klase ng politiko, yung mga ganitong klase ng public servant, yan ang kailangan natin sa Senado. Yung mga kagaya ni Senator Lito Lapid. Example na lang natin, Senator Lito Lapid, 'di ba? Sino ba mag-aakala na siya pala ang number 1 na maraming naipasang batas? 'Di ba? Tahimik lang 'yan. Pero tayo ang nakikinabang sa mga ipinasang batas ni Senator Lito Lapid. Kasi hindi madaldal, hindi kagaya ng mga Duterte Black, na uunayabang gawa, walang gawa. Kaya iniwan, kaya nga iniwan na iiwan na rin ni Bongo. Kaya atungal ng atungal si Alan Peter Cayetano kay Gatchalian. Kay SP Gatchalian, 'di ba? Dung sa Senado nung nakaraan. Hindi, actually, kahit na sinasabi niya, tanggap niya, ang totoo, nakita naman natin dun sa hearing na hindi niya tanggap. Ano ba sinabi ni Senator SP Gatchalian? Ito, pakinggan natin to, ha. Ito po, Ito yung sabi ni Senator Win. Kaya ads. President, ginawa natin yung last year, December. Remember, nabili yung budget ng December, nag-approve tayo after Christmas na hindi na... Ito. Wait lang. Reservation or purpose of evasion. So help me God. Mas marami yung ating boto. Pangalawa, kinikilala ng mga tawag ko nga, partners ng Senado ang liderato natin, ng House of Representatives. Tama. Malacanang, very clearly, nag-issue sila ng statements. Even yung prosecutors ng House of Representatives nagsabi na kinikilala nila yung bagong liderato. Yun! Pati yung mga independent experts nag-issue ng statements at sabi nila yung proceedings nung isang araw ay legal at naaayon sa batas at naaayon rin sa decision ng Supreme Court. Tama! At no less than the Integrated Bar of the Philippines, nag-issue rin sila ng statement. So, in other words, yung ginawa natin ay naaayon sa proseso at ginawa natin ito para bumalik na tayo sa trabaho natin. Correct. Whether we like it or not, Senator, there's an impasse in the ball. Kasi nga, 'di ba, mga kababayan, naghain nga, 'di ba? Siyam silang naghain, inilaban nila sa SC. Kinabukasan, 'di ba? Naihalal na bagong SP itong si SP Gatchalian, mga kababayan. Ngayon nga, parang kine-question nga ni Alan Peter Cayetano, yung pa rin, illegal daw yung ginawa nila nung 12 pa lang sila. Dapat daw may pananagutan doon. Ito talagang si Boy 10K, no? Boy 10K.
Nakakahiya ka. Sa Supreme Court, for instance, to once and for all settle, sino sa inyong dalawang tama? Well, kasali yan sa mga remedies. Kung gustuhin ng kung sinong kampo pupunta, ay pwede silang pumunta sa Supreme Court para humingi ng desisyon. Pero sa ngayon, ang aming posisyon, naayon sa proseso yung ating ginawa at yung ginawa natin ay kumbaga meron ng presidente. In fact, noong 2015, at marami pa pala, tinitingnan ko lang ngayon in records, marami pa palang mga pagkakataon na 12 lang Opo. na senators can determine na quorum. So, hindi ito iba yung ginawa natin. Yung sinasabi niyong president yan sa aming kahapon ni Senator Tulfo, and as a matter of fact, in some instances, nandun din ang magkapatid na Cayetano, pati na si Senator Legarda na nag-agree. Correct. Diba? Tama si Senator Erwin. In fact, napakaganda yung kanyang research. Actually, nung nag-bring out sa akin ito, at sabi nga niya, hindi lang isang beses pala, ang daming beses na nag-12 ang determination ng quorum. So ito, hindi bago itong ginawa natin. Kaya dapat i-recognize din ng mga kasamahan natin na itong proseso na ito ay ginagawa natin in the past. So what is your next move, diba? Mr. Senate President? Kailangan mag-move on ka na. Ganun lang kasimple yun, Mr. 10K. Diba? Nag-agree na pala na wala naman nilabag. Oo, wala nilabag na batas. Hindi siya under constitution. Hindi siya unconstitution. Unconstitutional. Hindi. Hindi ka kasi nagre-research. Basta alam nyo mga tanga talaga Pag tanga talaga, hindi magre-research Kaya no wonder marami napapahiyang didilis. Tapos alam nyo pinakang matindi ng pinakamatinding banat talaga ng mga DDS sa atin. Ng mga loyalista, ng mga BBM vlogger. Ang pinakamatinding banat na lang nila, kita-kits sa 2028. Lahat kayo mamamatay. Yun na lang matinding banat nila. Yan na lamang po ang tanging masasabi nila. Umanda kayo sa 2028. Puta. Kasi pag tanga na yan Wala na po tayong magagawa sa katangahan, sa kabubuan ng mga didilis Oy, shoutout pala sa pinag-celebrate ng birthday ng isa sa mga ng mga kaibigan natin, Chuhen, Uncle. Ayan, happy birthday ulit Tito Eugene. Ayan, happy birthday sa iyo at salamat sa pabig groys mo. Ayan, Diyan po sa may Molino Boulevard. Sa mga nais po, gustong ng masarap na boodle fight. Alam nyo naman na siguro, of course, Big Royce, mga kababayan. Yan ang big ni Roy, ganun. Diba? Kung gusto nyong kumain doon, nandun, syempre, sila Aaron. Minsan naliligaw din sila Kong TV ron, 'di ba? Alam naman natin na isa sa mga ini-endorso ni Kong TV, yung Big Royce, okay? At dating meron siya niyan, 'di ba? Kumuha siya ng franchise niyan. So, ayan, kung gusto niyo rin mag-franchise mga kababayan, sabihin niyo pinapunta ko ni Berador Pikwa. Gusto ko rin magnegosyo ng Big Royce. Ayan, tutulungan po kayo ni Boss Roy dyan. Okay? Sa mga nais magnegosyo, mga kababayan nating OFW, gusto nyo mag-settle down dito sa Pilipinas at kumuha ng hindi kamahalang franchise or gusto nyo parang wala nang hassle, provide na lahat, 'di ba? Ayan po, Big Royce, Diyan po sa may Molino Boulevard. Okay, shoutout sa inyo diyan, mga tropang Phase 8 at yung banda na mga tropa natin diyan, Kalamark Payat, ayan, kala Tito Eugene, ayan, shoutout sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mga kababayan bago tayo magtapos. Okay, mega love shoutout po sa ating mga taga-subaybay from California. Ayun.
And of course, ayan, sa mga team replay natin dyan sa Middle East. Oh. And of course, ayan, yung mga nasa Australia at nasa Russia, ayan, mega love shoutout po sa inyo, no? Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin dito sa Vengador, Salamat po sa inyo at kaya salamat din sa mga bagong subscriber natin dito kay Birador Pikwa, no? Syempre, lagi niyo pa rin kasama Birador Pikwa at your service, mga kababayan. At yun na nga, no, mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating live at nakaisang oras na tayo. Salamat po, no, sa presensya nyo at patuloy na pagsuporta. Ayan, maraming salamat. Once again, magsama-sama po tayong muli sa panibagong video, panibagong live na ating tatalakayin sa mga susunod na araw. Araw-araw po tayong magla-live. So baka mamaya mag-live ulit ako, no? Antabayanan nyo po. Sa panibagong topic na naman, walang iba, kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Birador Pikwa. Maraming salamat. And have a great one, everyone! Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The